Wala na kaming magagawa, Mrs. Dela Peña. Ang mga salitang yon ay parang isang matulis na yelo na tumusok sa puso ni Amara. Huminto ang lahat. Nawalan ng tunog ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng aircon sa loob ng hospital room at ang mabilis na tibok ng sarili niyang dibdib. Nakatitig lang siya sa doktor, isang lalaking may mabait na mukha pero may mga matang sumusuko na. Sinubukan niyang magsalita, pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Parang may isang malaking kamay na pumipiga sa kanyang pagkatao. Ito na ba yon? Ang katapusan? Dahan-dahan niyang inilipat ang kanyang paningin mula sa doktor patungo sa tatlong maliliit na kama sa kanyang harapan. Sina Leah, Liana at Liam, ang kanyang tatlong anghel, ang kanyang triplets. Nakatulog sila ng mahimbing, ang kanilang mga dibdib ay marahang tumataas at bumababa. Sa ilalim ng mapusyaw na ilaw ng kwarto, ang kanilang mga balat ay parang papel sa nipis. Sila ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang dahilan kung bakit siya lumalaban araw-araw bilang isang single mother. Ngayon, sa kanyang paningin, para silang tatlong maliliit na kandila na anumang oras ay maaring hipan ng hangin. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya ito pinunasan. Biglang bumukas ang pinto. Isang malamig na hangin ang tila pumasok kasama ng lalaking iyon. Nakatayo siya doon, matangkad at nakasuot ng isang mamahaling itim na suit. Si Miguel Arriaga, ang CEO ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya, ang amo niya. Walang emosyon ang kanyang mukha, parang isang maskarang gawa sa marmol. Dumiretso ang tingin niya kay Amara, nilampasan ng doktor na para bang hindi ito umiral. May dala siyang awtoridad na tila kayang magpatigil ng kahit anong bagyo. Pero sa loob ng kwartong ito, ang kanyang kapangyarihan ay walang silbi. Narinig ko, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Walang pakialam ang pera sa sinasabi ng siyensya. Hindi nakasagot si Amara. Ano ang ginagawa nito dito? Naglakad si Miguel palapit, hindi sa mga bata, kundi sa maliit na mesa sa tabi ng bintana. May kinuha siya mula sa loob ng kanyang coat, isang checkbook at isang Montblanc pen. Napakunot ang noo ni Amara. Magkano? Tanong ni Miguel, hindi nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nasa labas ng bintana sa nag-aagaw na dilim at liwanag ng Maynila. Sabihin mo ang presyo, kahit sinong espesyalista sa buong mundo, ipapatawag ko. Kahit anong makina, bibilin ko. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa isang blankong tseke at marahan itong inilapag sa mesa. Pirmahan mo na lang, dagdag niya. Huwag mong lagyan ng halaga. Ako na ang bahala. Sa isang iglap, ang yelo sa puso ni Amara ay naging nagbabagang apoy. Ang kapal ng mukha niya, ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng gabing walang tulog. Para sa kanya, isa lang itong problema na kayang solusyonan ng pera. Isang transaksyon. Umalis ka na po, sir. Sabi ni Amara, ang bawat salita ay nanginginig sa pinipigilang galit. Noon lang siya tiningnan ni Miguel. Sa kanyang mga mata, may bahid ng pagkalito. Hindi siya sanay na tinatanggihan. Hindi mo naiintindihan, Mrs. Dela Peña. Ito ang pinakamabilis na paraan. Umiling si Amara at kasabay nito ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Pero ngayon, hindi na ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng dignidad. Hindi mabibili ang buhay ng mga anak ko, sir. Dahan-dahan niyang tinalikuran ng lalaki at ang tseke nito. Humarap siya sa kanyang mga anak. Hinaplos ang buhok ni Leah. Sila ang kanyang yaman. Hindi sila pwedeng lagyan ng presyo. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga ni Miguel sa kanyang likuran. Pagkatapos, ang mga yapak nitong papalayo at ang pagsara ng pinto. Naiwan siyang muli sa katahimikan. Ngayon, mas mabigat pa ito kaysa kanina. Nawalan na siya ng pag-asa at inalok siya ng isang solusyong walang kaluluwa.
Ilang minuto siyang nakatayo lang doon, nakikinig sa paghinga ng kanyang mga anak. Maya-maya, may pumasok ulit. Pero sa pagkakataong ito, malambot ang mga yapak. Ang kanyang kaibigan, si Jovelyn. Amara, bulong nito, puno ng pag-aalala. Niyakap siya nito mula sa likod. Sa balikat ni Jovelyn, doon lang bumuhos ang lahat ng iyak na pinigilan ni Amara. Wala na, Jovi. Wala na raw. Hikbi niya. Shh! Tahan na, sabi ni Jovelyn, hinahaplos ang kanyang likod. Habang may buhay, may pag-asa. Anong pag-asa? Sumuko na ang mga doktor. Humiwalay si Jovelyn sa pagkakayakap at pinaharap siya. Hinawakan nito ang kanyang dalawang balikat at tinitigan siya ng diretso sa mata. Sinubukan na natin ang lahat ng paraan ng siyensya, Amara. Sabi nito sa seryosong boses. Baka kailangan nating subukan ang paraan na hindi natin naiintindihan. Ano ang ibig mong sabihin? Nag-alinlangan si Jovelyn, tila nag-iisip kung tama bang sabihin. Pero sa huli, huminga ito ng malalim. Sa probinsya namin sa Bohol, panimula nito, halos pabulong na. May isang matandang manggagamot, isang albularyo. Napaatras si Amara. Ano? Nababaliw ka na ba, Jove? Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Ako rin naman dati, Amara, pero nakita ko mismo. Yung pamangkin ko, halos mamatay na sa sakit, pero siya ang nagpagaling. Sinubukan na natin ang lahat dito sa Maynila. Ano pa ba ang mawawala sa atin? Umiling-iling si Amara, gulong-gulo ang isip. Isang albularyo? Sa panahon ngayon? Ngunit habang nakatingin siya sa tatlong natutulog na anghel, sa tatlong kandilang unti-unting nauupos, isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ano pa nga ba ang mawawala sa akin? Nang gabing iyon, matapos umalis ni Jovelyn, lumapit si Amara sa bintana. Gusto niyang huminga ng hangin. Kahit pahangin lang ng syudad na lasang polusyon. Pagtingin niya sa ibaba, sa parking lot ng ospital, natigilan siya. Nandoon pa rin ito. Ang itim at makintab na kotse ni Miguel Arriaga. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, pero alam niyang nandoon ito sa dilim. Naghihintay. Pero ano ang hinihintay nito? Bumagsak ang mamahaling leather briefcase sa sofa sa loob ng penthouse office ni Miguel. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng kwarto. Isang blangkong tseke. Tinanggihan. Hindi makapaniwala si Miguel. Sa buong buhay niya, sa mundong ginagalawan niya, walang problemang hindi kayang ayusin ng tamang halaga. Ang pera ang kanyang sandata, ang kanyang solusyon, ang kanyang Diyos. Pero kanina, sa loob ng maliit na hospital room na yon, ang kanyang Diyos ay tinalikuran. Lumapit siya sa floor-to-ceiling glass window. Tanaw mula roon ang buong syudad, isang karagatan ng mga ilaw na kumikinang sa dilim. Ito ang kanyang kaharian. Ang bawat gusaling iyon ay may kwento ng tagumpay, ng mga deal na isinara, ng mga kalabang kanyang nilupig. Pero bakit sa harap ng isang babae, isang simpleng assistant, at ng tatlong batang may sakit, pakiramdam niya ay siya ang talunan? Napahigpit ang kanyang kamao. Hindi niya naiintindihan. Bulong niya sa sarili. Sentimento lang yan. Emosyon. Hindi iyan makakapagpagaling sa mga anak niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Kung ayaw niya ng pera, ibibigay niya ang resulta. Ang unang tinawagan, si Dr. Klaus Richter sa Germany, ang pinakamagaling na neurologist sa Europa. I don't care about his schedule, madiin na sabi ni Miguel sa kausap sa kabilang linya. Charter a private jet, double his fee, triple it. I want him in Manila by tomorrow. Ang sumunod, si Dr. Aanya Sharma sa Singapore, isang geneticist na kilala sa mga kaso ng rare diseases. Send me everything you have, utos niya. Every research paper, every trial. The cost is not an issue. Pagkatapos ng halos isang oras ng pakikipag-usap sa mga pinakamagagaling na isip sa mundo, ibinaba niya ang telepono.
Ginawa na niya ang lahat. Nag-utos, nagbayad, nagplano. Ito ang alam niyang gawin. Ito ang paraan niya. Pero bakit meron pa rin kung anong pagkabalisa sa kanyang dibdib? Isang pakiramdam na hindi niya mapangalanan. Biglang tumunog ang kanyang private line. Isang pangalan lang ang lumabas sa screen. Isang pangalan na nagpatigas ng kanyang panga. Don Ricardo Arriaga. Sinagot niya ito. Father. Miguel. Umalingaw-ngaw ang malamig at makapangyarihang boses ng kanyang ama. Nakakarating sa akin ang balita na ginugugol mo ang oras ng kumpanya sa personal na problema ng isang empleyado. Hindi ito personal na problema, Father. This is about finding a solution. Isang solusyon sa problema na hindi sa atin. Pagtatama ni Don Ricardo, ang Arriaga Corporation ay hindi isang charity foundation. May board meeting tayo bukas. Inaasahan kong nakahanda ka. Huwag mong hayaang maulit ang nakaraan, Miguel. Huwag ka na namang maging inutil. Inutil. Useless. Ang salitang yon ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala. Bigla, wala na siya sa kanyang magarang opisina. Bumalik siya sa nakaraan. 10 taong gulang na bata. Nakatayo sa labas ng isang hospital room. Ang amoy ng antiseptic. Ang mahinang tunog ng pag-ubo. Ang maliit at maputlang kamay ng kanyang nakababatang kapatid na si Elisa. Hinawakan niya ito. Malamig. Kuya Miggy, bulong ng kapatid niya. Takot ako. Wala siyang nagawa. Isang bata lang siya na kayang umiyak sa isang sulok habang pinapanood ang mga doktor na sumusuko habang ang kanyang ama ay abala sa mga tawag sa negosyo. Ang parehong pakiramdam, walang magawa. Miguel, nakikinig ka ba? Ang boses ng kanyang ama ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga siya ng malalim, itinutulak ang alaala, pabalik sa madilim na baul ng kanyang isipan. I'll be there, sagot niya. Bago patayin ang tawag, napaupo siya sa kanyang upuan, napasabunot sa sariling buhok. Ang galit niya kanina kay Amara ay napalitan ng galit sa sarili. Bakit siya apektado? Dahil ba nakikita niya kay Amara ang parehong desperasyon na nakita niya sa kanyang ina noon? O dahil sa 3 batang iyon, nakikita niya si Elisa? Binuksan niya ang kanyang tablet, pumasok sa isang secure system. Sa ilang pindot lang, lumabas sa screen ang live feed mula sa mga CCTV camera ng ospital. Isa ito sa mga donasyon ng kumpanya. Isa sa mga paraan niya ng pagkontrol, hinanap niya ang floor kung nasaan ang mga bata. Wala si Amara sa kwarto. Hinanap niya ito sa bawat kamera. Sa hallway, sa nurse's station, at doon, sa dulo ng pasilyo. Ang maliit na kapilya ng ospital. Nakaluhod si Amara sa harap ng altar, mag-isa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig. Kahit walang tunog, alam ni Miguel na umiiyak ito ng walang tigil. Isang ina, nagmamakaawa sa langit dahil sumuko na ang lupa. Isang imahe ng dalisay na sakit at pananampalataya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng tseke o takutin ng isang tawag sa telepono. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Miguel sa paligid ng kanyang puso. Hindi niya namalayan ang sarili niya. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na tinungo ang elevator. Ang tanging nasa isip niya ay ang imahe ng babaeng iyon na mag-isang lumalaban sa dilim. Hindi niya alam kung bakit, pero alam niyang hindi niya ito pwedeng iwanan doon. Pagdating niya sa ospital, nakita niya si Amara. Nakatayo ito sa tapat ng bintana ng kwarto, nakatanaw sa labas. Tila naramdaman nito ang kanyang pagdating. Bumaba si Miguel mula sa kanyang sasakyan. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya ilang metro mula rito. Tinitigan niya ang babaeng tumanggi sa kanyang pera, pero nagpakita sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Nagsalita si Miguel at nagulat siya sa sarili niyang boses. Hindi ito malamig o makapangyarihan. Ito ay halos isang bulong. Bohol?
Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Amara. Hindi na niya ito pinagsalita pa. Idinugtong niya. Sasamahan kita. Nakatitig lang si Amara sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig. Ang isip niya ay naghahanap ng kung anong nakatagong kahulugan sa mga salita ni Miguel. Isa ba itong biro? O baka naman paraan para lalo siyang ipahiya? Sir, bakit? Iyon lang ang salitang nagawa niyang bitawan. Tumingin si Miguel sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Amara ang isang bagay sa mga mata nito. Bukod sa lamig at awtoridad, isang bagay na parang pagod. Dahil sinabi mong hindi nabibili ang buhay ng mga anak mo, sagot nito, ang boses ay direkta at walang paligoy. So, let's go save them. Parang ipo-ipo ang mga sumunod na oras. Bago pa man makapag-isip ng maayos si Amara, si Miguel Arriaga ay kumikilos na. Parang isang general na nagbibigay ng utos sa kanyang mga sundalo. Isang tawag lang sa telepono at isang medical team mula sa ospital ang siyang nag-asikaso sa maingat na paglipat kina Lia, Liana at Liam. Isang tawag pa at isang private jet ang inihanda sa isang private hangar. Habang siya ay nagmamadaling mag-impake ng ilang gamit sa isang luma at gasgas ng backpack, ilang damit, ang paboritong unan ng mga bata at ang rosaryo na bigay ng kanyang ina. Ang mga tauhan naman ni Miguel ay nagkakarga ng mga kahon-kahong medical supplies at kagamitan sa isang van. Ang mundo niya at ang mundo nito. Ngayon, sa ilalim ng iisang bubong ng desperasyon, sila ay nagsalpukan. Nang makarating sila sa private airport, lalong naramdaman ni Amara ang agwat sa kanilang pagkatao. Ang eroplano ay hindi eroplano. Isa itong lumilipad na opisina, isang kwarto sa isang 5-star hotel. Amoy bagong leather ang loob at may malalambot na carpet sa sahig. Mas malaki pa ito sa sala ng inuupahan niyang apartment sa Cebu. Maingat na inilipat ng medical team ang 3 bata sa isang espesyal na higaan sa loob ng jet. Si Amara ay naupo sa isang upuang katapat lang ng mga ito. Hindi inaalis ang kanyang mga mata sa kanila. Umupo si Miguel sa kabilang dulo, binuksan ang kanyang laptop at nagsimulang mag-type. Bumalik na naman ito sa pagiging CEO na kilala niya. Malamig, abala, at malayo. Habang marahan na umaangat ang eroplano, napatingin si Amara sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting lumiliit hanggang sa maging parang mga bituin na lang sa isang madilim na kalawakan. Iniiwan niya ang syudad ng mga sirang pangarap patungo sa isang lugar na hindi niya tiyak. Ang tanging baon niya ay ang manipis na hibla ng pag-asang ibinigay sa kanya ni Jovelyn. Katahimikan ang namayani sa loob ng mahabang panahon. Tanging ang ugong lang ng makina ng eroplano ang maririnig. Biglang tumunog ang telepono ni Miguel. Nakita ni Amara kung paano nagbago ang anyo nito. Nawala ang bahagyang pag-aalala sa mukha nito kanina. Napalitan iyon ng isang matigas na anyo, parang pader na bakal. "Father," sagot niya. Hindi narinig ni Amara ang sinasabi sa kabilang linya, pero narinig niya ang pagbabago sa tono ni Miguel. "This is my decision," mariing sabi ni Miguel. "The company will not be affected." May sinabi ulit ang kausap nito. "No," sagot ni Miguel, mas matigas pa kaysa kanina. "I will not let them die. Hindi na mauulit." Pagkatapos noon, bigla niyang pinatay ang tawag. Isinandal niya ang ulo at mariing ipinikit ang mga mata. Sa isang saglit, nakita ni Amara hindi ang isang makapangyarihang CEO, kundi isang anak na nakikipaglaban sa sarili niyang ama. Maya-maya, biglang umubo si Liana. Napabalikwas si Amara, agad na kinapa ang noo nito. Mainit. "Nurse!" tawag niya. Agad na lumapit ang nurse na kasama nila. Habang kinukuhanan nito ng temperatura si Liana, umubo naman si Liam. Tapos, si Lia. Lahat sila ay biglang sinipon at nilagnat ng sabay-sabay. Napanood ni Amara ang pagtaas ng numero sa thermometer.
38 on 5. Sir? Sabi ng nurse, bumaling kay Miguel. Tumataas po ang lagnat nilang tatlo. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng composure ni Miguel. Tumayo siya, lumapit at tiningnan ng mga bata. Ang kanyang muka ay puno ng pagkataranta, ang parehong itsura na nakikita ni Amara sa salamin tuwing inaatake ng sakit ang kanyang mga anak. Sa sandaling iyon, hindi siya ang amo at hindi rin si Amara ang empleyado. Sila ay dalawang taong nag-aalala, pinag-isa ng iisang takot. Mabilis na kumilos ang medical team, nagbibigay ng gamot para sa lagnat. At sa awa ng Diyos, pagkalipas ng halos kalahating oras, unti-unti ring bumaba ang temperatura. Hingal na napaupo si Amara. Ganoon din si Miguel. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa Bohol, halos dapit hapon na. Pagbukas ng pinto, isang kakaibang hangin ang sumalubong sa kanila. Hindi ang mainit at maruming hangin ng Maynila. Ang hangin ay sariwa, amoy lupa at dagat. May dala itong pangako ng kapayapaan. Habang maingat na ibinababa ang mga bata mula sa eroplano, tumayo si Amara sa tarmac, nilala sa pangbagong simoy ng pag-asa. Ngunit sa di kalayuan, sa likod ng isang poste, may isang lalaking nakaitim na jacket. Hindi niya ito napansin. Masyado siyang abala sa pag-asang dala ng bagong lugar. Itinaas ng lalaki ang kanyang cellphone, itinutok sa kanila. Isang mabilis na pag-click ng camera na hindi narinig ni Numan. Pagkatapos, ang lalaki ay mabilis na naglakad palayo at nawala sa karamihan. Ang hangin ng Bohol ay may ibang amoy. Iyon ang unang napansin ni Miguel habang naglalakbay ang sinasakyan nilang van palayo sa kabihasnan. Hindi ito ang amoy ng syudad na kinasanayan niya. Isang pinaghalong usok, mamahaling pabango at pera. Dito, ang amoy ay lupa, halaman, dagat. Dapat sana ay nakaka-relax ito. Pero para kay Miguel, ang bawat sariwang hangin na pumapasok sa bintana ay nagdadala ng lalong pagkabalisa. Papalayo sila nang papalayo sa kanyang mundo. Papalayo sa mga ospital, sa teknolohiya, sa lahat ng bagay na kaya niyang kontrolin. Habang maingat na minamaneho ng driver ang van sa makitid at paakyat na kalsada, hindi maalis sa isip ni Miguel ang isang bagay. Isang mabilis na anino na nakita niya sa salamin ng van kanina sa airport. Isang lalaking hindi pamilyar, pero ang kilos ay profesional. Kinapa niya ang kanyang cellphone sa bulsa. Itigil mo muna saglit ang sasakyan. Utos niya sa driver. Sumunod naman ito. Tumingin sa kanya si Amara. May pagtataka sa mukha. Business call. Maikling sabi ni Miguel bago bumaba ng van. Lumayo siya ng kaunti. Tinalikuran ang mga ito para hindi marinig. Dinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Marco, sabi niya pagkasagot. I need a trace. Isang flight galing Maynila. Dumating sa Bohol mga 30 minutos pagkatapos natin. Look for anyone connected to my father. Sir, may problema po ba? Just do it, madiing sabi ni Miguel. And Marco, be discreet. Ayokong may makaalam nito, lalo na ang ama ko. Pagbalik niya sa van, ang tahimik na mukha ni Amara ang sumalubong sa kanya. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang puno sa gilid ng daan. Hindi niya mabasa ang iniisip nito. Ang tanging alam niya ay inililagay ng babaeng ito ang lahat ng natitirang pag-asa kasa sa isang bagay na para sa kanya ay isang malaking kalokohan. Ilang oras pa ang lumipas. Ang sementadong kalsada ay naging baku-bakong daan na lupa. Ang van, na kanina'y malamig dahil sa aircon, ay nagsimulang umalog at umingay. Hanggang sa bigla itong huminto. 1 beses, 2 beses, 3 beses na sinubukang i-start ng driver ang makina. Wala. Tanging isang tunog ng pag-angal ang isinasagot nito. Pasensya na po, sir, sabi ng driver na namumutla. Mukhang bumigay po ang makina. Napamura si Miguel sa kanyang isipan. Siyempre, of course, this would happen.
Bumaba silang lahat. Sa gitna ng isang masukal na daan, napapalibutan ng mga puno at tunog ng mga kuliglig, sila ay stranded. Ang tatlong bata ay mahimbing na natutulog sa loob. Hindi alintana ang nangyari. Gaano pa po kalayo? Tanong ni Amara sa driver, bakas ang pag-aalala. Mga 2 kilometro pa po, ma'am, kung susundan natin ang daan na ito. Sagot ng driver, sabay turo sa isang maliit na landas na halos natatakpan na ng mga damo. Pero aabutin po tayo ng siyam-siyam kung hihintayin nating may dumaan dito. Walang pag-aalinlangang lumingon si Amara kay Miguel. Kailangan na nating maglakad. What? Hindi makapaniwalang tanong ni Miguel. Maglalakad tayo? Dito? Sa putikang ito? This is insane, Amara. Anong gusto niyong gawin, sir? Maghintay dito hanggang gumabi. Sagot ni Amara, ang boses niya ay kalmado, pero may diin. Ang mga anak ko po ang pinag-uusapan natin. Doon na sumabog ang lahat ng pagtitimpi ni Miguel. Exactly. Ang mga anak mo. Dapat nasa isang state-of-the-art facility sila. Hindi sa gitna ng gubat, naglalakbay para sa isang faith healer. Ano bang inaasahan mo? Na may magic words lang siyang sasabihin at gagaling na sila. Gumising ka nga. This isn't a fairy tale. Hindi natinag si Amara sa kanyang mga sigaw. Sa halip, lumapit ito sa kanya. At ang mga mata nito ay nag-aapoy. Sinubukan na natin ang ospital, sir. Sabi nito. Nanginginig ang boses sa emosyon. Sumuko na sila. Wala na silang sagot. Ito na lang. Ito na lang ang pag-asa ko. Kung para sa inyo kalokohan ito, fine. Pero para sa isang ina, kahit ang pinakamaliit na pag-asa, kakapitan ko. Pagkasabi noon, tinalikuran na siya nito. Maingat niyang binuhat ang natutulog na si Liam mula sa van. Kinuha naman ng nurse si Liana at ang driver ang nag-alok na magbuhat kay Liam. Naiwan si Miguel na nakatayo, talunan sa kanilang argumento. Nagsimula silang maglakad, mabagal at maingat. Ang putik ay kumakapit sa mamahaling sapatos ni Miguel. Ang init ay tumatagos sa kanyang damit. Pakiramdam niya ay sobrang dumi at sobrang inutil. Sa kalagitnaan ng paglalakad, biglang nagsimulang umiyak si Liam. Hindi ito mapatahan ng driver. Kinuha ito ni Amara kahit nahirap na rin siya sa pagbubuhat kay Lia. Umupo siya sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Habang karga ang dalawang anak, nagsimula siyang humimig ng isang oyayi, isang luma at malambing na kanta. Napahinto si Miguel. Pinanood niya ang eksena. Si Amara, pagod na pagod, pawis na pawis, pero ang buong atensyon ay nasa kanyang mga anak. Ang kanyang paghimig ay puno ng pagmamahal na kayang magpatigil ng kahit anong ingay sa mundo. Unti-unting tumahan si Liam. Ipinikit nito ang mga mata at muling nakatulog sa bisig ng kanyang ina. Sa sandaling iyon, may kung anong kumurot sa puso ni Miguel. Nakita niya ang isang uri ng lakas na hindi kayang bilhin ng pera o makuha sa kapangyarihan. Isang lakas na handang maglakad sa putik, kumapit sa imposibleng pag-asa at kumanta sa gitna ng kagubatan para lang sa mga anak nito. Pagkaraan ng tila walang katapusang paglalakad, sa wakas ay natanaw nila ito. Isang maliit na kubong gawa sa kahoy at pawid. Nakatayo ito sa isang maliit na burol na papaligiran ng mga halamang gamot. May usok na lumalabas sa maliit na chimneya nito. Habang papalapit sila, bumukas ang pinto ng kubo. Isang matandang lalaki ang lumabas. Payat ito. May balbas na puti at nakasuot ng simpleng kamiseta at pantalon. Pero ang mga mata nito, pagtingin ng matanda kay Miguel, para siyang nakakita ng multo. May kakaibang kislap sa mga mata nito, isang halo ng lungkot at pagkakilala. Napahinto si Miguel. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang mga matang yun dati. Sa isang lumang litrato, sa isang malayong alaala. Ang pamilyar na mga matang yun ay nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib na mas malakas pa kaysa sa lahat ng pagod na nararamdaman niya. Pagod na pagod si Amara, pero pagpasok niya sa maliit na kubo, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya.
Amoy sinusunog na mga dahon at pinakuluang ugat ang hangin sa loob. Pero hindi ito mabaho. Ito ay amoy lupa, amoy kalikasan. Malinis ang sahig na kawayan at may mga bigkis ng iba't ibang halaman na nakasabit sa mga dingding. Sa isang sulok, may isang maliit na altar. "Maupo kayo," sabi ng matanda sa isang boses na mahina pero malinaw. Ang pangalan daw nito ay Lolo Kiko. Ibinaba nila ang tatlong bata sa isang malapad na papag na gawa sa kawayan. Agad na lumapit si Lolo Kiko, hindi para hawakan ang mga bata, kundi para lang pagmasdan sila. Inaasahan ni Amara na maglalabas ito ng kung anong anting-anting o mag-oorasyon. Ngunit wala itong ginawang ganoon. Umupo lang ito sa tabi ng mga bata at isa-isang hinawakan ang kanilang mga kamay. "Lia," bulong nito sa una, "huwag kang matakot, iha. Ligtas ka rito." Pagkatapos ay kay Liana, "Masyado kang maraming dinadala. Munting anghel. Hayaan mong gumaan ang iyong pakiramdam." At kay Liam, "Ang tapang-tapang mo, binata. Magpahinga ka muna." Parang kinakausap niya ang mga ito na gising. Hindi tulad ng mga doktor sa ospital na ang turing sa mga anak niya ay mga pasyente, mga numero sa chart. Para kay Lolo Kiko, sila ay mga bata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, isang maliit na butil ng pag-asa ang sumibol sa kanyang pagod na puso. Habang nakatutok ang buong atensyon niya kay Lolo Kiko at sa mga anak niya, hindi niya namalayan si Miguel na hindi mapakali sa kanyang likuran. Naglalakad ito pabalik-balik, parang isang leon na ikinulong sa hawla. Bawat galaw nito ay sumisigaw ng pag-aalinlangan at pagkadismaya. Maya-maya, biglang huminto si Miguel sa paglalakad. Napatingin si Amara sa kanya. Nakatayo ito sa harap ng isang maliit na mesa sa dingding kung saan nakapatong ang ilang mga lumang gamit. Nakatitig ito sa isang bagay. Ano kaya ang tinitingnan niya? Lumapit si Amara ng kaunti. Nakita niya ang isang luma at kupas na litrato sa isang antigong frame. Litrato ng isang pamilya, isang babaeng mukhang maharlika, isang lalaking seryoso ang mukha, at dalawang bata, isang lalaki at isang babae. Biglang nagsalita si Miguel, ang boses niya ay nanginginig. "Saan? Saan mo nakuha to?" Tumingin si Lolo Kiko mula sa mga bata patungo kay Miguel. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang alaala ng buhay na matagal ko nang tinalikuran. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kulay sa kanyang mukha ay tila biglang nawala. Naglakad siya palapit kay Lolo Kiko. Ang bawat hakbang ay mabigat. "Hindi maaari," bulong ni Miguel, halos sa sarili lang. "Ang lola ko at ang kanyang kapatid na nawawala." Itinuro niya ang batang lalaki sa litrato. Pagkatapos ay itinuro niya si Lolo Kiko. "Ikaw." Hindi makapagsalita si Amara. Anong nangyayari? Magkakilala sila? Tumango si Lolo Kiko. "Matagal na panahon na, Miguel. Ang pangalan ko noon ay Francisco Arriaga." Arriaga. Ang apelyido ay parang bombang sumabog sa loob ng maliit na kubo. Biglang nagkaroon ng koneksyon ng lahat. Ang pamilyar na mga mata. Ang pagkabigla ni Miguel. "Pero, bakit hot?" Tanong ni Miguel. Gulong-gulo. "Bakit ka umalis? Bakit dito?" "Dahil ayokong mamatay sa parehong sakit na unti-unting pumapatay sa ating pamilya," sagot ni Lolo Kiko, at ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Miguel patungo sa tatlong bata at pabalik. Isang sakit na hindi nakikita sa dugo. Isang sakit na dala ng mga sikretong hindi masabi, ng mga luhang hindi maiyak, at ng pagmamahal na hindi maipadama. Natigilan si Amra. Ang mga salita ng matanda ay tumagos sa kanyang puso dahil sa isang banda, naiintindihan niya ito. Ang pagkimkim ng sakit, ang pagiging mag-isa. Nakita ni Amara ang paglunok ni Miguel. Ang pader na laging nakapalibot sa CEO ay gumuho sa isang iglap. Sa harap niya,
Nakita niya ang isang lalaking nawawala. Isang lalaking hinaharap ang isang multo mula sa nakaraan. Tumingin si Lolo Kiko nang diretso sa mga mata ni Miguel. Ang kanyang boses ay puno ng awa, pero ang kanyang mga salita ay kasing talim ng isang kutsilyo. Nakikita ko sa iyo ang parehong sakit na pumatay sa kapatid mo. Nakikita ko sa iyo ang parehong sakit na pumatay sa kapatid mo. Ang mga salita ni Lolo Kiko ay parang isang matalim na bubog ng salamin na bumaon sa pandinig ni Miguel. Sa isang iglap, ang hangin sa loob ng kubo ay tila naubos. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at malakas na pagkabog ng sarili niyang dibdib. "Huwag mong isali ang kapatid ko dito." Nanggigigil na sabi ni Miguel. Ang bawat salita ay mabigat. "Wala kang alam." "Alam ko ang nakikita ko," mahinahong sagot ng matanda. Pero ang mga mata nito ay puno ng lungkot. Isang pusong takot na takot magmahal, kaya't sinusubukan na lang kontrolin ang lahat. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanggi. Gusto niyang sabihin na isa itong matandang baliw. Pero bago pa man niya magawa yon, isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na sinundan ng isang dagundong na yumanig sa buong kubo. At pagkatapos, bumuhos ito. Ang ulan ay hindi ambon. Ito ay parang mga balde-baldeng tubig na ibinubuhos mula sa langit. Ang hangin ay nagsimulang umuungol, parang isang sugatang hayop na nagwawala sa labas. Nagsimula nang tumulo ang tubig mula sa ilang siwang sa bubong na pawid. Nagsimula na ang sigwa sa labas at sa loob niya. "Miguel!" Ang sigaw ni Amara ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napalingon siya. Nakita niya ang purong takot sa mukha nito. Nakaturo ito sa mga bata. Nagsimulang manginig si Lia, kahit na nakabalot ito sa kumot. Sumunod si Liana, umuungol na parang nasasaktan. At pagkatapos, si Liam ay nagsimulang magkaroon ng kombulsyon. "Anong nangyayari?" Sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay natatabunan ng ugong ng bagyo. "Ang lagnat! Bumabalik!" Sagot ni Amara. Nanginginig habang sinusubukang yakapin ang tatlong anak ng sabay-sabay. Nawala lahat ng galit ni Miguel. Napalitan ito ng isang pamilyar na pakiramdam na kinamumuhian niya. Pagka-inutil, helplessness, ang parehong pakiramdam noong 10 taong gulang siya, nakatayo sa labas ng kwarto ni Elisa. "Kailangan natin ng doktor." Sigaw niya, kinukuha ang kanyang cellphone. Pero walang signal, kahit isang bar. Bigla, sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang satellite phone na laging dala niya para sa mga emergency. Isang pamilyar na numero. Ang kanyang ama. Sinagot niya ito. Isinisigaw ang pangalan ng ama. "Father, I need a chopper. Isang medical team. Now." Katahimikan ang sagot mula sa kabilang linya. Pagkatapos, ang malamig at walang emosyong boses ni Don Ricardo. "Alam ko." "Anong alam mo?" "Alam kong nasaan ka, Miguel. At alam ko kung ano ang nangyayari. My team is already in Bohol. Hinihintay na lang nilang humupa ang bagyo." Nakahinga ng maluwag si Miguel. Sa wakas, isang solusyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ng kanyang ama ang nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. "They will take the children," sabi ni Don Ricardo. "Dadalhin sila sa isang private facility. At ikaw, babalik ka sa Maynila. This foolishness ends now." "Ano? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin yan. Kasama nila ang kanilang ina." Ang inang yan ang nagdala sa kanila sa bingit ng kamatayan. Walang pakialam na sagot ng Don. "Tatapusin ko ang gulong ito, Miguel. I will not let another mistake tarnish the Arriaga name. Tandaan mo si Elisa." Click. Pinatay na nito ang tawag. Nabitawan ni Miguel ang telepono. Hindi tulong ang padala ng kanyang ama, kundi isang pagsalakay. Kukunin nila ang mga bata mula kay Amara. Mula sa kanya. "Miguel! Tulong!" Umiiyak na sigaw ni Amara.
Bumalik ang tingin niya sa mga bata. Si Liam, ang pinakamaliit sa tatlo, ay nahihirapang huminga. Ang kanyang maliit na dibdib ay hirap na hirap sa pag-angat. Ang kanyang mga labi ay unti-unting nangingitim. Nawalan na ng signal ang satellite phone. Ang ulan sa labas ay mas lalong lumakas. Naiwan sila sa gitna ng kawalan. Nakakulong sa isang kubo sa gitna ng bagyo. Walang komunikasyon at may tatlong batang unti-unting binabawian ng buhay. At sa labas, naghihintay ang isang tulong na mas masahol pa sa mismong bagyo. Tumingin siya kay Amara, na ngayon ay umiiyak na habang yakap-yakap si Liam. Hindi siya makahinga. Lahat ay nawala. Hindi, hindi, hindi pwede. Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Amara habang yakap-yakap niya si Liam. Ang buong mundo niya ay lumiit at naging ang maliit na katawan lang na ito na hirap makakuha ng hangin. Wala na ang bagyo sa labas. Wala na ang kulog at kidlat. Ang tanging naririnig niya ay ang mahina at pilit na paghinga ng kanyang anak. Isang tunog na parang unti-unting pinapatay ang ilaw sa loob ng kanyang kaluluwa. Liam, anak, lumaban ka. Bulong niya. Ang sarili niyang luha ay tumutulo na sa mukha ng bata. Huwag mong iwan si Mama. Please! Sinubukan niyang tapikin ang likod nito. Sinubukang ayusin ang posisyon nito. Lahat ng natutunan niya sa mga nurse, lahat ng nalalaman niya bilang isang ina, ginawa niya. Pero walang nangyari. Nag-angat siya ng tingin, naghahanap ng tulong. Nakita niya si Lolo Kiko na nakatayo sa isang sulok, nakapikit, tila nagdarasal. Nakita niya ang nurse na umiiyak na lang din sa takot. At nakita niya si Miguel. Nakatayo lang ito sa gitna ng kubo. Ang satellite phone ay nakabagsak sa kanyang paanan. Ang mukha niya, basag, wasak. Wala na ang CEO ng Arriaga Corporation. Ang nakikita ni Amara ay isang lalaking tinitigan ng pinakamalaki niyang bangungot. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa mga mata ni Miguel, nakita ni Amara ang parehong takot, ang parehong kawalan ng pag-asa na nararamdaman niya. Pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan ni Amara. Si Miguel Arriaga, ang lalaking tore ng yelo at bakal, ay tila natumba. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig na kawayan. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Isang tunog ang kumawala mula sa lalamunan nito, hindi sigaw, hindi salita. Isang tunog na parang sinasakal, isang tunog ng sakit na matagal nang kinikimkim. At pagkatapos, umiyak ito. Hindi isang tahimik na pagluha, kundi isang hagulgol na puno ng pighati. Natigilan si Amara. Maging ang sarili niyang pag-iyak ay huminto. Si Miguel Arriaga, umiiyak, gumapang ito palapit sa kanila. Ang mamahaling pantalon ay nabasa sa mga tumulong tubig ulan sa sahig. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kilos nito. Tanging purong desperasyon. Kinuha nito si Liam mula sa kanyang mga bisig. Ginawa ito ni Miguel ng buong ingat na para bang ang bata ay gawa sa pinakamarupok na salamin. Isinandal niya ang ulo ng bata sa kanyang dibdib. Elisa. Narinig ni Amara ang pangalang ibinulong nito. Hindi niya maintindihan. Sorry na. Hikbi ni Miguel habang niyuyugyug ng marahan si Liam. Kuya, sorry. Hindi na kita pababayaan. Huwag mo akong iwan. Hindi na si Liam ang kinakausap nito. Ang kinakausap ni Miguel ay isang multo mula sa kanyang nakaraan. Sa katauhan ng nag-aagaw buhay na anak ni Amara, muli niyang hinaharap ang pagkamatay ng kanyang kapatid. Inilipat niya ang tingin mula kay Liam patungo kina Lia at Liana. Isa-isa niyang hinaplos ang kanilang mga nag-iinit na noo. Huwag, please. Pagmamakaawa niya sa mga bata, sa hangin, sa Diyos, sa kung sino man ang nakikinig. Huwag niyo akong iwan. Hindi ko na kaya. Kasalanan ko to.
Duwag ako. Bawat salitang binitawan niya ay parang isang piraso ng pader na bakal na bumabagsak. Ang Sir Miguel Arriaga na kilala ni Amara ay unti-unting nawawala at ang lumalabas ay isang lalaking sugatan, isang kuya na hindi nakapagpaalam, isang taong sa buong buhay niya ay tinakasan ang sakit na ito. Pinanood lang siya ni Amara, hindi makagalaw. Ang puso niya, na kanina'y puno ng takot para sa kanyang anak, ay biglang nakaramdam ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Awa, pag-unawa. Nakikita niya ngayon ang lalaki sa likod ng maskara. Isang lalaking katulad niya, takot, nag-iisa, at gagawin ang lahat para sa mga batang ito. Ang kaibahan lang nila, ang sakit ni Amara ay laging nasa labas, habang ang kay Miguel ay ikinulong niya sa loob ng napakatagal na panahon. Ang pag-amin ng kahinaan, ang pagtanggap ng takot, habang ang malakas at makapangyarihang lalaking ito ay nakaluhod at umiiyak sa sahig. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila nagbago. Ang tensyon ay dahan-dahang nawala. Ang nakabibinging tunog ng bagyo sa labas ay tila humina. Biglang bumukas ang mga mata ni Lolo Kiko. Lumapit ito sa kanila. Hindi nagmamadali. Lumuhod ito sa tabi ni na Miguel at Amara. Inilapag nito ang isang kamay sa balikat ni Miguel at ang isa naman sa balikat ni Amara. Naramdaman ni Amara ang init mula sa palad ng matanda. Ngayon, bulong ni Lolo Kiko, ang boses niya ay malumanay pero puno ng awtoridad. Tumingin si Amara kay Liam na nasa mga bisig pa rin ni Miguel. Ang hirap na paghinga nito, tila bahagyang gumaan. Nag-angat ng tingin si Miguel, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata niya, na puno ng sakit, ay nagtatanong. Ngumiti si Lolo Kiko, isang nangiting puno ng pag-unawa. Nagsisimula na ang tunay na paggaling. Nakatitig lang si Miguel sa matanda. Ang mga salita nito ay umuulit sa kanyang isipan. Nagsisimula na ang tunay na paggaling. Anong paggaling? Ano ang ibig niyang sabihin? Ang utak ni Miguel, na sanay sa mga numero, sa lohika, at sa mga konkretong solusyon, ay hindi ito maproseso. Ang tanging nakikita niya ay 3 batang may sakit at isang inang nawawalan ng pag-asa. Lumapit si Lolo Kiko. Inabot nito ang kamay ni Miguel. At sa pagtataka ni Miguel, ipinatong ito sa noo ni Liam na nasa kandungan pa rin niya. Pagkatapos, kinuha nito ang kamay ni Amara at ipinatong din sa bata. Hindi sakit ng katawan ang tunay na kalaban dito, paliwanag ni Lolo Kiko sa mahinahon na boses, kundi ang pabigat sa kaluluwa. Ang takot mo, Amara, na mag-isang pasanin ang lahat, at ang takot mo, Miguel, na mawalan ng kontrol. Iyan ang lagnat na nararamdaman ng mga batang ito. Tumingin ito sa kanilang dalawa. Huwag kayong magpagaling. Magpadama lang kayo. Ipadama nyo sa kanila na hindi na sila nag-iisa sa laban na ito. Gusto itong pagtawanan ni Miguel. Gusto niyang sabihin na isa itong malaking kalokohan, pero wala na siyang lakas para doon. Pagod na siya. Talunan na siya. At sa puntong ito, kahit ang pinakaimposibleng bagay ay susubukan niya, pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang palad, ramdam na ramdam niya ang nag-aapoy na init mula sa balat ni Liam. Sa tabi ng kanyang kamay, ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kamay ni Amara. Hindi siya nagdasal, hindi siya marunong. Sa halip, inisip niya si Eliza. Ang pagsisisi, ang takot, lahat ng sakit na ikinulong niya sa loob ng maraming taon. At sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinulak palayo. Hinayaan niya itong dumaloy, mula sa kanyang puso, pababa sa kanyang braso, hanggang sa kanyang palad. Hindi ito gamot, hindi ito siyensya, ito ay pag-amin. Isang katahimikan ang bumalot sa kubo. Tanging ang tunog na lang ng ulan sa bubong ang maririnig. Pagkatapos, may naramdaman si Miguel. Ang hirap na paghinga ni Liam, unti-unting nagiging kalmado. Ang maliliit at mabilis na paghinga
ay napalitan ng isang malalim at payapang ritmo. Nagmulat siya ng mata. Tumingin siya sa bata. Ang lagnat, ang nag-aapoy na init sa ilalim ng kanyang palad, tila nababawasan, dahan-dahan, parang isang apoy na unti-unting nauubusan ng panggatong. Napatingin siya kay Amara. Nakatingin din ito sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa pagkamangha at hindi makapaniwala. Sabay nilang inilipat ang kanilang mga kamay kina Lia at Liana. Ganoon din. Ang matinding init ay dahan-dahang humuhupa, parang isang dalampasigan na iniiwan ng dagat pagkatapos ng high tide. Lumitaw ang manipis na patong ng pawis sa noo ng tatlong bata. Ang mapupula nilang mga pisngi ay unti-unting bumabalik sa normal na kulay. Ang kanilang mga maliliit na katawan na kanina'y naninigas ay ngayoy relax na sa kanilang pagkakatulog. Hindi makapagsalita si Miguel. Ang utak niya ay sumusubok humanap ng lohikal na paliwanag. Ang gamot siguro, ang pagbabago ng panahon. Pero alam ng puso niya, nakakita siya ng isang himala. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Amara. Pero hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng ginhawa. Isang dalisay na pagluha na naghugas ng lahat ng takot at pagod na tiniis niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa kanyang isip. Siguro ay dahil wala na ang pader na nakapalibot sa kanya. O siguro dahil sa sandaling iyon, iisa lang ang tibok ng kanilang mga puso. Inangat ni Miguel ang kanyang kamay at marahang pinunasan ng luha sa pisngi ni Amara gamit ang kanyang hinlalaki. Nagkatinginan sila, walang salitang namutawi. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa kahit anong salita. Kasabay noon, ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay nagsimulang tumila. Ang madilim na kalangitan ay unti-unting nagliwanag. Huminto ang bagyo. Isang sinag ng araw ang tumagos mula sa isang siwang sa bintana. Tumama sa payapang mukha ng mga bata. Ang sinag na yon ay parang isang pangako, isang bagong simula, isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting pumalit sa takot sa kanyang dibdib. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang habang pinapanood nila ang kanilang mga anak na mahimbing na natutulog. Isang tunog ang nagsimulang marinig mula sa malayo. Isang mahinang ugong. Pabilis ito ng pabilis. Palakas ng palakas. Isang tunog na kilalang kilala ni Miguel. Ang tunog ng papalapit na helicopter. Ang ugong ng helicopter ay parang isang halimaw na bumababa mula sa langit para sirain ang kapayapaang kapapasok pa lang sa puso ni Amara. Napatayo siya. Ang kanyang katawan ay automatikong humarang sa pagitan ng pinto at ng kanyang mga anak na natutulog. Sa kanyang tabi, naramdaman niyang tumayo rin si Miguel. Pero nang lingunin niya ito, hindi takot ang nakita niya sa mukha nito. Wala na ang lalaking basag at umiiyak kanina. Ang nakatayo sa tabi niya ngayon ay isang Miguel na hindi pa niya nakikita. Kalmado, matatag. Ang kanyang mga mata ay madilim at determinado, parang isang batong hindi kayang tibagin ng kahit anong unos. Bumagsak ang malakas na hangin mula sa ilisin ng helicopter, halos tangay ng bubong ng maliit na kubo. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ito. Katahimikan. Dalawang lalaking nakaunipormeng puti at may dalang medical equipment ang unang pumasok. Sumunod sa kanila ang isang matandang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng mamahaling barong at ang bawat galaw ay nagpapakita ng kapangyarihan at kayamanan. Ang kanyang mukha ay parang si Miguel, pero mas matigas, mas malamig, at walang bahid ng kahit anong emosyon maliban sa pagkamuhi. Si Don Ricardo Arriaga. Dumaan ang tingin nito sa loob ng kubo, sa mga halamang gamot, sa sahig na kawayan, at kay Amara. Ang tingin nito ay parang dumaan lang sa isang muebles, walang halaga. Ang kanyang buong atensyon ay napunta kay Miguel. Tapos na ang larong ito, Miguel, sabi ni Don Ricardo. Ang boses ay kasing talim ng yelo.
Hindi man lang nito tiningnan ng tatlong apo. Kunin niyo na ang mga bata. Utos niya sa medical team. Nagsimulang humakbang ang dalawang lalaki. Hindi. Ang isang salitang iyon mula kay Miguel ay nagpatigil sa lahat. Hindi ito pasigaw. Ito ay kalmado, kontrolado, pero may bigat na parang isang bundok. Humarap si Don Ricardo sa anak. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong sinabi mo? Ang sabi ko, hindi. Ulit ni Miguel. Humahakbang paharap para harangan ang daan. Hindi niyo sila kukunin. Dito lang sila. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa Don. At sino ka para pigilan ako? Dahil sa kahibangang ito, ipapahamak mo ang pangalan ng pamilya? Ang lahat ng pinaghirapan ko. Muli nitong ginamit ang kanyang pinakamabigat na sandata. Nakalimutan mo na ba si Elisa? Nakita ni Amara ang pagkirot sa mga mata ni Miguel sa pagbanggit ng pangalan, ngunit hindi ito natinag. Hindi ko siya kinalimutan, Father, sagot ni Miguel. Ang boses ay nanatiling matatag. Sa katunayan, ngayon ko lang siya tunay na naaalala. Namatay si Elisa, hindi dahil sa sakit. Namatay siya sa isang kwartong puno ng pinakamagagaling na doktor at makina. Pero walang pagmamahal, namatay siyang mag-isa. Ang kanyang tingin ay bumaling kay Amara at sa mga bata. Iyan ang sakit ng pamilyang ito. Hindi ang kahihiyan, kundi ang kawalan ng puso. At hindi ko hahayaang maulit iyon. Natigilan si Don Ricardo. Tila hindi nito inaasahan ang mga salitang yon. Ang pera niyo, ang kumpanya, ang apelyido. Pagpapatuloy ni Miguel, wala na akong pakialam dyan. Kung ang pagiging isang Arriaga ay nangangahulugang iiwan ko sila dito, kung gayon. Huminga siya ng malalim. Hindi na ako isang Arriaga. Ang huling mga salita ay binitawan niya ng buong buo, walang bahid ng pag-aalinlangan. Para itong isang kadenang matagal nang nakapulupot sa kanya na sa wakas ay kanyang pinutol. Nakatayo lang si Amara, nakikinig. Hindi makapaniwala, isinusuko ni Miguel ang lahat para sa kanila, para sa kanyang mga anak. Ang mukha ni Don Ricardo ay namula sa galit. Ang kanyang anyo ay gumuho sa isang iglap. Kung ganoon, sabi nito sa isang nanginginig na boses, wala na rin akong anak. Tinalikuran nito sila at naglakad palabas ng kubo nang walang lingon-likod. Sumunod ang kanyang mga tauhan. Iniwan ang kanilang gamit sa sahig. Muling umugong ang helicopter. Pinanood nila itong umangat, papalayo, hanggang sa ang tunog nito ay tuluyan ng nilamon ng katahimikan ng gubat. Nawala na ito. Tapos na ang laban. Naiwan sa loob ng kubo ang katahimikan. Dahan-dahang lumingoon si Miguel. Tumingin ito kay Amara at sa tatlong batang mahimbing na natutulog. Wala na sa kanyang mukha ang bigat ng isang CEO o ang sakit ng isang anak. Ang nakikita na lang ni Amara ay isang lalaki. Payak, malaya. Lumapit ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng pag-asa at takot. Huminga ito ng malalim at sa isang boses na halos pabulong, nagtanong ito, "Maari ba akong manatili?" Ilang buwan na ang nakalipas. Ang umaga ni Miguel ay hindi na nagsisimula sa tunog ng alarm clock o sa boses ng kanyang sekretarya na binabasa ang kanyang schedule. Nagsisimula na ito sa amoy ng sinangag na niluluto ni Amara at sa ingay ng tatlong maliliit na boses na nagtatalo kung sino ang unang maliligo. Ibang-iba na ang buhay. At sa pagtataka niya, mas gusto niya ito. Mula sa veranda ng kanilang inuupahang bahay sa Cebu, isang simpleng bahay na malapit sa dagat, pinanood niya ang tatlong bata na naghahabulan sa damuanan. Malulusog na sila. Masisigla, ang kanilang mga tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig niya sa buong buhay niya. "Sir Miguel?" Napalingon siya. Nakatayo si Amara sa may pintuan, may hawak na isang tasa ng kape. Inabot nito sa kanya.
Baka lumamig. Salamat, Amara. Kinuha niya ang tasa. At sabi ko naman sa'yo, Miguel na lang. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Amara. Pasensya na, hindi pa rin ako sanay. Sa loob ng ilang buwan, naging ganito ang kanilang routine. Para silang isang pamilya, pero wala silang opisyal na titulo. Ang alam lang ni Miguel, sa tuwing nakikita niya itong nakangiti, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ay! Isang maliit na sigaw mula sa loob. Liam, anong ginawa mo? Nagkatinginan sila ni Amara bago sabay na tumakbo papasok. Naabutan nila si Liam, nakaupo sa sahig, tinanggal ang kanyang diaper at nagkalat ang lahat. Ako na! Mabilis na sabi ni Amara. Hindi, ako na! Pagpipilit ni Miguel. Ako ang magpapalit. Matulog ka muna. Puyat ka kagabi. Ibinigay sa kanya ni Amara ang isang malinis na diaper na may halong pag-aalinlangan. Lumuhod si Miguel sa harap ni Liam na ngayon ay tumatawa lang na parang walang kasalanan. Huminga siya ng malalim. Okay, binata. Tayong dalawa ang mag-uusap. Sinubukan niyang isuot ang diaper. Pero paano nga ba ang tape ba ay sa harap? O sa likod? Bakit ayaw sumakto? Si Liam naman ay malikot, paikot-ikot, na lalong nagpahirap sa sitwasyon. Pagkalipas ng 5 minuto, si Miguel ay pawis na pawis at napapalibutan ng pulbos. Ang diaper ay naisuot niya, pero baliktad. Bigla, isang malambing na tawa ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Nilingon niya si Amara. Nakasandal ito sa hamba ng pinto, takip ang bibig. Pero ang mga mata nito ay nangingislap sa tuwa, hindi siya nainis. Sa halip, isang ngiti ang hindi niya namalayang gumuhit sa kanyang mga labi. Mukhang kailangan ko pa yata ng training. Mukha nga, sagot ni Amara, lumalapit para ayusin ang diaper. Ang kanilang mga kamay ay saglit na nagdikit. Isang maliit na kuryente ang gumapang sa braso ni Miguel. Isang pakiramdam na bago at nakakapanibago. Kinabukasan, ang dating CEO na laging laman ng business section ng dyaryo ay muling humarap sa publiko. Pero sa pagkakataong ito, hindi para sa isang bagong acquisition ng kumpanya. Nakatayo siya sa entablado sa launching ng Eliza's Hope Foundation, isang pundasyong itinayo niya para tulungan ang mga pamilyang may mga anak na may rare diseases. Dati, panimula niya, ang kanyang boses ay kalmado at sinsero. Ang halaga para sa akin ay nasusukat sa stock market, sa pagtaas ng kita, sa laki ng isang gusali. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Amara sa audience. Nakita niya itong nakatayo sa likod, buhat-buhat si Liana, kasama si Lolo Kiko na dumayo pa mula sa Bohol. Nakangiti ito sa kanya. Ngayon, natutunan ko na ang tunay na halaga ay hindi nakikita sa mga numero. Pagpapatuloy niya, nakikita ito sa ngiti ng isang bata na muling lumakas, sa pag-asa sa mga mata ng isang ina, sa kapayapaan ng isang pamilya. Iyon ang tunay na yaman. Pagkatapos ng event, nilapitan siya ni Lolo Kiko. Ang mga mata mo, sabi ng matanda. Nakikita ko na ngayon sa kanila ang lola mo, puno ng init. Tinapik siya nito sa balikat. Ipagpatuloy mo lang yan, Miguel. Iyan ang tunay na pamana ng mga Arriaga. Pag-uwi nila ng gabing iyon, pagod pero masaya ang lahat. Napakatahimik ng bahay. Napagpasyahan ni Miguel na maglakad-lakad sa dalampasigan sa likod ng bahay. Maya-maya, nakita niyang sumusunod si Amara. May daladalang mga sulat. Mail, sabi nito, umuupo sa buhangin sa tabi niya. May para sa akin? Biro niya. Wala, nakangiting sagot nito. Pero may isa para sa akin. Pinanood niya itong buksan ng isang mukhang opisyal na sulat. Habang binabasa nito ang laman, unti-unting nawala ang ngiti sa mga labi ni Amara. Napalitan ito ng pagkabigla. Pagkatapos, ng takot. Namutla ito at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Amara? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Anong problema?
Hindi ito sumagot. Nanginginig nitong iniabot sa kanya ang sulat. Kinuha niya ito at binasa. Galing ito sa isang law firm. Nakasulat doon ang pangalan ng isang lalaki at ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Miguel. Formal request for visitation rights, paternal claim, ang ama ng mga bata. Ang nakaraang matagal nang ibinaon ni Amara ay biglang nagbabalik para muling kumatok sa kanilang pinto. Ang papel sa kamay ni Miguel ay parang isang ahas na biglang pumasok sa paraisong kanilang sinimulang buuin. Naramdaman ni Amara ang pamilyar na lamig ng takot na gumapang sa kanyang likuran. Si Marco, ang ama ni Lia, Liana at Liam. Ang lalaking nagsabing isa siyang pagkakamali at ang mga anak nila ay isang pabigat. Noon, kung dumating ang sulat na ito, marahil ay nagkulong na siya sa kwarto at umiyak ng mag-isa. Itatago niya ang kanyang takot. Ipapakita sa lahat na kaya niyang harapin ito ng mag-isa. Pero ngayon, iba na. Tumingin siya kay Miguel. Ang mukha nito ay seryoso habang binabasa ang sulat. Nang mag-angat ito ng tingin, hindi paghuhusga ang nakita niya sa mga mata nito, kundi suporta. Anong gusto mong gawin? Tanong nito sa kanya. Ang boses ay kalmado. Ang simpleng tanong na yon, anong gusto mong gawin? Ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hindi ito nag-utos. Hindi ito nagbigay ng solusyon. Ibinigay nito sa kanya ang kapangyarihan. Gusto ko siyang harapin, sabi ni Amara. At nagulat siya sa sarili niyang katatagan. Kailangan kong tapusin ito para sa mga bata. Kung ganoon, sagot ni Miguel, hindi nag-aalinlangan. Haharapin natin siya. Ang salitang natin ay tumatak sa puso ni Amara. Hindi na siya nag-iisa. Kinabukasan, sa isang coffee shop sa sentro ng Cebu, naganap ang pagkikita. Dumating si Marco. Mas tumanda ng ilang taon, pero ganoon pa rin ang mayabang na tindig. Nagulat itong makita si Miguel sa tabi ni Amara. Sino siya? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng inis. Hindi iyon mahalaga, sagot ni Amara. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Nandito tayo para pag-usapan ang mga anak ko. Sinimulan ni Marco ang kanyang mga salita. Puno ito ng mga legal terms, mga karapatan, mga obligasyon. Sinabi niyang nagbago na siya, na gusto niyang maging bahagi ng buhay ng mga bata. Habang nagsasalita ito, tinitigan lang siya ni Amara. Wala na ang sakit. Wala na ang galit. Ang nakikita na lang niya ay isang lalaking duwag, isang estranghero. Tapos ka na? Tanong ni Amara nang huminto ito. Natigilan si Marco. Makinig ka, Marco, sabi ni Amara. Inilapag ang kanyang mga kamay sa mesa. Saan ka naroon nung halos mamatay na sila sa sakit? Saan ka naroon nung umiiyak ako gabi-gabi sa ospital? Saan ka naroon nung kailangan ko ng tulong? Katahimikan. Wala kang karapatan, pagpapatuloy ni Amara. Pero dahil ama ka nila sa dugo, hindi ko ipagkakait sa'yo na makilala sila. Sa isang kondisyon. Ano yun? Makikita mo sila isang beses sa isang buwan, sa isang pampublikong lugar. At kasama ako. Walang sorpresa, walang biglaang pagbisita, at hinding-hindi mo sila tatawaging pabigat kahit kailan. Napatanga si Marco. Tila inaasahan niyang hihingi si Amara ng pera, ng suporta. Pero ang hinihingi lang nito ay respeto. At isa pa, dagdag ni Amara, masaya na kami. Masaya na ang mga anak ko. Kung sa tingin mo ay guguluhin mo lang ang buhay namin, mas mabuting huwag ka nang bumalik. Pagkasabi noon, tumayo si Amara. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Tapos na ang usapan. Paglabas nila ng coffee shop, huminga siya ng malalim, parang nabunutan ng isang malaking tinik. Sa wakas, malaya na siya. Naglakad sila ni Miguel sa sidewalk nang walang imikan. Pagkatapos, bigla na lang siyang napahinto at niyakap ito. Mahigpit. Nagulat si Miguel sa simula, pero maya-maya
ay naramdaman niya ang marahang pagyakap din nito pabalik. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa dibdib nito, nilalasap ang pakiramdam ng pagiging ligtas. "Salamat, Miguel," bulong niya. "Salamat dahil nandyan ka." "Lagi naman," sagot nito. Ang boses ay mahina at malapit sa kanyang tainga. Humiwalay siya sa pagkakayakap. Medyo nahihiya. Ngumiti lang ito sa kanya. Isang ngiti na nagpapainit ng kanyang puso. "Halika," sabi ni Miguel. "May gusto akong ipakita sa'yo." Nag-drive sila palayo sa syudad, patungo sa isang lugar sa Aplaya na hindi pa napupuntahan ni Amara. Huminto sila sa harap ng isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at salamin. Nakaharap ito sa dagat at ang buhangin ay halos abot na sa pintuan nito. Walang katao-tao sa paligid, tanging ang tunog lang ng mga alon at ang huni ng hangin. "Kaninong bahay ito?" tanong ni Amara. Namamangha sa ganda ng lugar. Hindi sumagot si Miguel. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Hindi isang sing-sing, hindi isang kwintas, isang susi. Iniabot nito sa kanya. "Para sa'yo sana," sabi nito, medyo nahihiya. "Ibibigay ko sana bilang sorpresa, pero parang mas magandang ibigay ngayon." Tinitigan ni Amara ang susi. Pagkatapos ay tumingin siya kay Miguel, hindi makapaniwala. "Para sa atin." Pagtatama ni Miguel sa sarili. Ngumiti ito. Isang lugar kung saan pwede tayong magsimula ulit. Isang lugar na matatawag nating atin. Kung gugustuhin mo. Ang tanong ay nakabitin sa hangin. Kasabay ng amoy ng alat mula sa dagat. Kinuha ni Amara ang susi. Ang malamig na metal ay tila nagbigay ng init sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang tanong tungkol sa isang bahay. Ito ay isang tanong tungkol sa isang buhay. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel. Nakita niya roon ang kanyang hinaharap. Ang kanilang hinaharap. "Gusto ko," sagot niya. At sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero ito ang pinakamasayang luha sa buong buhay niya. Ang dapit hapon sa Cebu ay may ibang kulay. Ang langit ay parang isang malaking canvas na pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat. Nag-iiwan ng gintong landas sa ibabaw ng tubig na tila isang daan patungo sa kawalan. Nakatayo si Amara sa dalampasigan sa harap ng bago nilang tahanan. Ang buhangin ay malamig sa kanyang mga paa at ang banayad na hangin mula sa dagat ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Ilang metro mula sa kanya, abala ang tatlong maliliit na tao sa kanilang pinakamahalagang proyekto, ang paggawa ng pinakamalaking sandcastle sa buong mundo. "Mas mataas dapat ang tower dito," sigaw ni Leah habang sinusubukang magpatong ng basang buhangin. "Hindi kaya. Kailangan may moat," sagot naman ni Liam, na abala sa paghukay ng kanal sa paligid ng kanilang obra. Si Liana naman, ang pinakatahimik sa tatlo, ay abala sa paglalagay ng mga maliliit na kabibe bilang dekorasyon. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Amara. Ang tunog ng kanilang mga tawa na sinasabayan ng ugong ng mga alon ay musika sa kanyang pandinig. Ito na yon, ang kapayapaan, ang kaligayahan na akala niya ay hindi na niya mararamdaman pa. Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Hindi na niya kailangang lumingon. Ang amoy pa lang ng pamilyar na pabango nito ay sapat na. Inakbayan siya ni Miguel at isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Tamang-tama lang. Saktong-sakto. "Ang ganda," bulong ni Amara, nakatingin sa papalubog na araw. "Oo," sagot ni Miguel, pero hindi sa araw ito nakatingin. "Napakaganda." Naramdaman ni Amara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Kahit ilang buwan na silang magkasama sa iisang bubong, may mga sandaling tulad nito na tila ba unang beses pa lang, ang kilig ay laging naroon. Pinanood nila ang kanilang mga anak. Nakita nila kung paano nagtulungan sina Leah at Liam para itayo ang tore, habang si Liana naman ay pumapalakpak sa tuwa. "Sa tingin mo," biglang nagsalita si Miguel,
Magiging mabuti ba akong ama sa kanila? May bahid ng pag-aalinlangan sa boses nito. Isang kahinaan na ngayon ay hindi na nito itinatago sa kanya. Humarap si Amara sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Ibinigay mo ang lahat para sa kanila. Ipinaglaban mo sila. Tinuruan mo akong huwag sumuko. At higit sa lahat, tinuruan mo silang tumawa ulit. Itinuro niya ang mga bata, na ngayon ay masayang nagtatampisaw na sa tubig. Hindi ka lang magiging mabuting ama sa kanila. Ikaw na ang ama nila. Isang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Isang halo ng pasasalamat, pagkamangha, at pagmamahal na napakalalim. Dahan-dahan nitong inilapit ang mukha nito sa kanya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa. Ito ay isang halik na puno ng pangako. Isang halik na nagpapatunay na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng pagsubok ay may dahilan. Isang halik na nagsasabing, nandito na tayo, umuwi na tayo. Humiwalay sila sa isa't isa nang marinig nila ang mga maliliit na yabag na papalapit. Mama, Papa Miggy, gutom na kami. Sigaw ni Leah. Nagkatinginan sina Amara at Miguel at sabay silang tumawa. Binuhat ni Miguel si Liam habang inakay naman ni Amara sina Leah at Liana. 5 silang magkakasabay na naglakad pabalik sa kanilang tahanan habang ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam na sa abot tanaw. Ang kanilang mga anino ay humaba sa buhanginan. Ang anino ng isang babae, isang lalaki, at 3 maliliit na bata. Sa simula, ang mga ito ay magkakahiwalay. Ngunit habang sila'y naglalakad, ang kanilang mga anino ay unti-unting nagdikit-dikit hanggang sa sila ay naging isa. Isang anino ng isang pamilya. Buo, masaya, at pinagaling ng pag-ibig.